Good day, researchers. So today we will be talking about the review of related literature. Unsaon nato siya pagbuhat. Literally dili jud siguro siya unsaon pagbuhat no, pero unsa ang pagkasunod-sunod ug unsa dapat ang naa sa review of related literature, especially sa quantitative research. Before nato siya istoryahan kung unsa ang review of related literature or unsa ang pagkasunod-sunod sa review of related literature, ato ang i-review sa kung unsa dapat ang atuam ng mga nangabuhat na buhat para makabuhat ta og review of related literature. So, dapat na natay introduction. Please disregard na lang po sa mga kaning wrong spelling and all kay connect na ko siya sa internet man good. So, murag naa dyan na siya, wala pa ni na-edit o tarong manggod nga sample. So, dapat natay introduction, then nahuman na tagbuhat sa atong research objectives. Pagkahuman na, dapat nahuman na tagbuhat sa atong research hypothesis. So, as a sort of review po, ang research hypothesis kay gibase nato diri sa ato ang research objectives number 3 and number 4. So human ng research hypothesis, pwede na ta magbuhat og review of related literature. So asa man jud nato ni gikan ning review of related literature. So gibase nato ning ato ang review of related literature diri sa ato ang variable. Diri sa ato ang variable, so ang ato ang independent variable o gibase nato siya sa ato ang indicators. So mao ni ang indicator sa ato ang independent variable. So gibase nato siya dinha, so kaning upat ka buok. Next, ibase pod nato siya sa dependent variable. So ang atong dependent variable ani kay consumer buying behavior sa pagpalit o smartphone. So, consumer buying behavior in purchasing smartphones. So, human-an na dinhi na punta sa indicators na indicators sa kunya. So, ato ang tanawon kung giunsa pagbuhat ang review of related literature. So, naa siya preliminary, ingon ana nako pagbuhat ingon ana pagbuhat sa author ang yung preliminary sa review of related literature. Tapos, nagsugod siya o istorya. Tapos, nagsugod siya og istorya about online advertising. Di ba? Ang online advertising, mauna ang iyahang independent variable. So, maupod ang iyahang giuna og istorya. Giistoryahan niya kung unsa man na ang online advertising. So naa siya pila ka paragraph diri about online advertising na so sunod nga iyahang giistoryahan kay ang necessity. Kung inyong mahinumduman, si necessity mao ni ang pinakauna nga indicator ni online advertising. So ato ang tanawon sa iyahang objectives. So sa research objectives niya, si online advertising, si online advertising, ang pinakauna niya nga indicator si necessity. So maupod ang una niya nga gi-istoryahan. So tanan niya nga gi-istoryahan dito sa part sa online advertising is about online advertising. Now, there is a part sa indicator nga necessity, iya hapong ginaistoryahan kung ang necessity sa online advertising sa usa ka kompanya, for example. Sunod sa necessity kay pleasure. Pleasure. So ato ang tanawon kung mao ba jud ang pagkasunod-sunod. So again, variable online advertising, indicator niya ang nagsunod necessity, sunod nga indicator kay
pleasure. So naara, iyahan na pong giistoryahan about pleasure. Then, human sa pleasure is dominance. So all these kaditanan kay mga indicators sa independent variable. So kung unsa pagkasunod-sunod nimo pagkaingon sa indicators, mao pod dapat ang pagkasunod-sunod sa imuhang pag-discuss diri sa inyong review of related literature. Siya. Sunod, stimulation. So kaning stimulation mao ni ang last nga indicator sa online advertising, which is your independent variable. Sunod nimo nga istoryahan human sa pinakalas nga indicator sa independent variable is your dependent variable. Ara, so si dependent variable na siya. Consumer buying behavior. Pag human ni consumer buying behavior, mag-start na ka og talk about the first indicator of consumer buying behavior, which is need recognition. So ato ang tanawon dito sa objectives ha, kung mao ba jud siya pagkasunod-sunod. So, naara. So sa second nga objective is consumer buying behavior. Uy, nakuan man. So consumer buying behavior. Tara. So first indicator is need recognition. Na. So inyaha, dinha sa part sa consumer buying behavior, ginaistoryahan na to, dinha kung unsa ang consumer buying behavior, important sa consumer buying behavior o tanan na pwede nato istoryahan sa consumer buying behavior. Next is sa first indicator, need recognition. So kung makita ninyo kaganina sa sample, nagkuan siya, istorya na po siya about need recognition sa consumer buying behavior na level ni siya. Kaya basig ang need recognition ninyo kay sa lahi po niya kuan, murag lahi ra po. So dapat pattern gihapon siya sa imuhang variable. Next, sa need recognition, imuhang istoryahan ang information search, pagkahuman, imuha na pong istoryahan sa evaluation of alternatives, tapos pagkahuman ana, imuha na pong istoryahan si purchase o post-purchase evaluation. So imuha na po na siyang istoryahan. So ato ang tanawon diri sa example. So nagsugod ta sa atong introduction sa review of related literature, pagkahuman ni istorya ta og about sa atong independent variable, which is our online advertising. Pagkahuman giistoryahan dayon nato ang first nga indicator sa imuhang independent variable. Tapos nisunod dayon ang ikaduha, hantod mahuman ang tanan indicators o istorya or explain or discuss sa review of related literature. Human ana imuhang istoryahan ang consumer buying behavior. Mauni ang imuhang independent variable. Then isunod na pod nimo og discuss ang iyahang mga indicators. Siya, hantod mahuman na po tanan ang indicators sa independent variable. Sunod ana, na isa ka part sa review of related literature nga importante po. Ginatawag nato na siya og nawala siya, wala pa, murag layo pa ata. Ginatawag nato na siya og correlation between measures. Sa correlation between measures, ato ang ginaistoryahan diri ang relasyon ni independent variable o ni dependent variable. So tanan nimong hisgutan diri is ang ilahang pagkanaay relasyon o pagkawalay relasyon nga gibase nimo sa uban nimo nga nabasahan nga researches. Na siya. So isa na siya sa part sa review of related literature. Pagkahuman ana, maabot na dayon kag theoretical framework. So mao to ang ending sa imuhang
review of related literature. Ang pinakalas nga paragraph di sa review of related literature is ang imuhang synthesis. Ang imuhang synthesis kani siya ang ipakita kani siya nga paragraph mura ni siya og summary ay mura na siya og summary sa tanan nimong mabasahan gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan sa imuhang review of related literature. So kani siya nga part diri wala ni siya author kay ikaw naman lang imuhang kaugalingong wordsman ang gamiton ani. So again, mag-review ta para sa atong review of related literature. Sa atong review of related literature, researchers magsugod ta og hisgot sa atong independent variable, pagkahuman og hisgot sa ato ang independent variable, ato ang hisgutan na pod ang mga indicators sa atong independent variable, pagkahuman og hisgot nato sa layo pa jud kaayo. Pagkahuman og hisgot nato sa atong independent variable, hisgutan na pud nato ang atong dependent variable, pagkahuman ang iyahang mga indicators, pagkahuman ana correlation between measures, pagkahuman sa correlation between measures, human ang pinakalas nga paragraph sa review of related literature kay ginatawag nato og synthesis. Kaning synthesis mora ni siya summary sa dapat nato mahibal-an binha sa ato ang review of related literature. Kaning synthesis wala ni siya author tungod kay imuha ning kaugalingong words ang imuhang gamiton an. Kung naamoy mga pangutana, pwede ninyo i-comment ang inyong mga pangutana diri nga video, or else kung gusto mo og sample aning lesson or kaning review of related literature, i-check ang bio, i-check ang description box aning nga video og naay link dito, pwede ninyo siya ma-download.